Hi guys, good afternoon. At nandito tayo sa Hawker Center 7 Stars. And ito, pagod tayo sa duty. Nakarami tayo ng case ngayon sa OR. And gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga kinakain ko dito after shift. And today, ang kakainin natin is yung Yong Tau Fu, which is meron siyang iba't ibang vegetables, it's noodles, and ito talaga yung comfort food ko after kong mag-work dito sa Singapore. And so, samahan nyo ako kahit pagod, try nating i-enjoy yung food, okay? So, ito yung ating bibilhin. JU Yong Tau Fu Soup. So, ang itatry natin is yung laksa Yong Tau Fu. Yan kasi yung favorite. So, it's only $6. Then, dito marami siyang toppings. So kapag gusto mo mag-take out, kukuha ka nito, at kung gusto mo ng dine-in, ito. So ang pipiliin natin ay syempre vegetable, tapos broccoli, egg, try natin tong mushroom, Sweet chow dry, and also this kind of mushroom. dry sweet chow. And since gusto natin maging healthy, try natin tong tomato. Puro tayo healthy today. So dito pala sa Singapore, nag-scan lang kami ng QR code, parang GCash or Maya. Pero dito, Pay Now ang tawag nila. Scan to pay. Easy. Just put here. And mamaya, babayad na tayo. What? Laksa and tikbihon. So yan, scan lang natin. So this is worth 680. Okay, Darren. Okay, thank you. Say hi to the vlog. Nga natin. Thank you. Thanks, bro. Welcome, bro. Pwede mo lagyan ng beans and spring onions. Spring onions. Try natin to. Hi guys, kainin na natin tong Yong Tau Fu with laksa soup and tikbihon with lots of vegetables. So simula nung nagpunta ako sa Singapore, natuto akong gumamit ng chopsticks. Kasi nga, dominant na ang population dito ay mga Chinese. The dominant population dito are Chinese. So, ang tikbihon is like yung tiksotanghon, pero para siyang spaghetti. Yung consistency niya. Then, itong laksa soup is like, ang sarap talaga niya. Hindi ko ma-explain kung ano yung lasa niya, pero color, para siyang may milk. Hindi ko na-research kung ano ba ang laman nito. Search nyo na lang guys. Pero laksa soup is very creamy. And talagang parang feeling mo mare-refresh ka sa kada higop mo. Yun. Nakaka-refresh siya, guys. Talaga yung gusto kong soup dito sa Singapore. Medyo maanghang lang siya. Hindi siya maalat. Tamang-tama lang yung lasa niya. And hindi rin siya mamantika. Yun yung nagustuhan ko dito sa laksa. So yun guys, kung gusto natin i-prolong yung life natin, kailangan natin kumain ng healthy kahit paano.
since ito ay parang ramen, syempre may high in sodium siya. Pero i-compensate natin yung mga food choices natin. Like yung mga sahog nga nito, ang pinili ko, puro gulay, mushroom. Tapos kumuha pa ako ng tomato, which is very high in vitamin C. So, tomato dito, ang lalaki. Diba sa Pinas, sobrang maliliit ng kamatis. Pero dito, ang lalaki. Good for the heart din yung kamatis, kaya pinili ko. Saka half cook lang yung gulay. So, ang napansin ko dito, kung paano nila niluluto. Siyempre, pipili ka ng mga gusto mong kainin na mga ingredients. Tapos, yung mga sahog na yun, pipili ka naman ng noodles. Ang noodles na pinili ko ay tawag dito, thick bihon. Ang gagawin ng staff is ikakat niya yung mga vegetables, yung mga ingredients na pinili mo together with the noodles. Then ididip niya dun sa kumukulong tubig dun sa may kitchen nila. And after dun, wait for about 1 to 2 minutes. And then ilalagay niya na sa bowl. Then ilalagay niya ng thick, creamy, and so delicious na laksa sauce. Ito nga yun, ang sarap guys. Kahit pagod ka sa trabaho, kung ganito yung kakainin mo, may energize ka. Actually, masarap din breakfast ko, lunch, dinner. Sobrang affordable pa. Imagine, 680. Marami ka ng food na nakain din. So, full ka na. Actually, pwede mo nga siyang hatiin kung iti-take out mo. And lagay mo lang sa ref yung kalahati. Kung meron kayong microwave oven sa bahay. Pero since kanina napagod tayo sa trabaho, sulit na sulit yung binayad sa atin ngayong araw. So for today's video, kain tayo ng laksa. Laksa yung tofu. Sarap. Walang kamatayang itlog. Yan. Ang sarap ng mushroom. Alam niyo dito sa Singapore, guys. Hilig nila sa mushroom. Sa Pilipinas, sobrang mahal ng mushroom, di ba? Pero dito, pwede kang makabili ng mushroom dyan sa tabi-tabi lang sa mga hawker centers. Kung gusto mo ng mushroom, makakatikim ka. Iba't ibang klase ng mushroom. And then, broccoli. Favorite ko yung broccoli kasi this is high in magnesium. So, magnesium pala is one of the main electrolytes of our muscles. So, kung pagod ka sa trabaho at gusto mong ma-relax yung muscle mo and kumain ka ng magnesium, ng foods with high in magnesium like broccoli. High in multivitamins na din po. Sarap talaga ng laksa. You should try, guys. So, mamimiss ko rin dito sa Singapore yung pagkain. Kasi, since 1 year and 3 months or more na ako dito, siyempre nasanay na rin ako sa pagkain. Siyempre, pag nasa US na ako, ibang type of foods na naman yung matitikman ko doon. So mag-a-adjust ulit ako. Pero yun nga, sa mga pagkain, doon natin makikilala ang mga bansa. Kung paano sila, yung culture nila, traditions. Like here in Singapore, this is a multinational country. Meron dito mga Malay, may
Indians, may mga Pilipino, may Chinese, at iba pang Vietnamese, Myanmar, Burmese or yung mga taga Myanmar. So, may Thai din, Japanese, parang lahat nandito na. May British, may mga Western. So, lahat ng food available dito. Kain lang tayo. And vegetables. Guys, as you age, kailangan mo nang maging mindful sa kinakain mo. Hindi lahat ng masarap kakainin mo. Lahat ng sobra masama. Lahat ng masebo, lahat ng matataba masama. So yung mga yun, minimize natin. Hindi naman natin kayang tanggalin. Just minimize. Para naman pag kumain ka, mas ma-enjoy mo, di ba? Kasi guilt-free. So, ang meal natin ngayon is a balance of high in fiber, high in multivitamins because we have lots of vegetables, high in protein. Plus we have eggs and mushrooms. And also, meron din tayong beans. Napakasarap ng mushroom, guys. Juicy. Kaya nga hindi ko magets yung iba na ayaw sa mushroom. Pero ako, mahilig ako sa mushroom. So, kung mahilig ka sa mushroom, comment down below. Baka naman. Subscribe ka na rin, subscribe ka na rin. Mahilig ka rin sa broccoli, subscribe ka na. Then, like mo na rin tong video na to. Kung mahilig ka sa gulay, subscribe na. Like and share na rin. Kung mahilig ka sa laksa, subscribe na, guys. Kung mahilig ka sa lechon, subscribe pa rin, syempre. Like, subscribe, and share. Ang mantra natin dito, maging healthy. Kasi nga minsan, wala na tayong time mag-exercise. Kasi nga, exercise na nga sa trabaho, pagod ka na. So, bumabawi tayo sa pagkain. Mga gusto magpapayat dyan, kumain na kayo ng gulay, bawasan nyo yung kanin. Huwag kayo magpadala dun sa mga nagbablog na ang sasarap ng pinapost. Tapos, matatakam tayo, mga mukbang. Tapos, puro masisebo, puro mamantika, puro trans fat. Kaya kita nyo, dami nagkakaroon ng sakit sa puso, sakit fatty liver. Kaya, yun, gasgas na gasgas man, pero prevention is better than cure, right? Pwede naman tayo mag-enjoy sa pagkain kung healthy yung kinakain natin. Hindi pa tayo magigilty, di ba? Na lahat ng pinapasok natin sa katawan natin ay mabuti, makakabuti. Imagine na lang, mga matatabang pagkain, sige, kain lang ng kain. Tapos, yung mga sebo nun, naiipon sa katawan mo. Yung mga sebo na yan, didikit sa mga arteries and veins mo. Then, yung mangyayari sa'yo, mag-hospital ka, magmumukhang matanda ka pa, di ba? Kaya nga yung iba, gastos ng gastos sa pampaganda, gastos ng gastos sa kung ano-ano, pero ang kinakain, puro matataba. So kung napapanood mo tong video na to, baka ito na yung sign. Kailangan mo na mag-lifestyle change. Kailangan mo na kumain ng mga healthy foods. Minimize mo na yung rice. Hindi naman tanggalin, minimize mo lang. Gradually, hindi naman biglaan. More on high fiber tayo para malinis yung katawan natin.
healthy yung colon. Wala kang constipation. Diba? Sarap. Sarap gumising sa umaga na alam mong ang kinain mo ay hindi nakakabigat sa katawan. Diba? Very light lang. Guilt-free. Ngayon ko lang din yan na-realize sa Singapore. Kasi lately, nung nagsisimula ako dito, wala akong restriction sa kinakain ko. Kung ano lang. Banat lang ng banat. Nung nagkakasakit ako, pagod ka lang sa trabaho, pahirapan mo pa yung katawan mo naging healthy. Yan guys, kailangan yung piliin ng kinakain. Pero may cheat day din naman. Hindi naman lagi. Puro delay. Baka naman maging kambing na tayo niya. Like, pag sa gabi, kailangan kung kakain ka, light lang. Light meal lang. Huwag ka matutulog ng busog. Dapat may 3 hours ka bago matulog. Para nakababa na yung kinain. Kasi sa abroad, kung hindi ka naging conscious, tapos inaasa. May mga taong umaasa sa'yo, paano na lang pag nagkasakit ka? Diba? As long as healthy ka, as long na hindi ka na hospital, as long as you're in your optimum state, mayaman ka. Kahit wala kang pera, mapera ka nga, nasa hospital ka naman, di ba? Mapera ka nga, may sakit ka naman. So, habang wala ka pang sakit, habang malusog ka pa, gawin mo na yung tama. Magbago ka na. Yun lang naman. And ang dami kong sinabi, pero high in sodium yung kinain ko. Pero na-compensate naman natin. Saka hindi naman araw-araw. Kasi napagod lang tayo ngayon, kaya ito na yung pinaka-cheat day natin. Ayun lang guys, ito yung Yong Tau Fu Laksa with tip bihon. And highly recommended. Pag kumain kayo nito, tanggal ang stress nyo for the day and uuwi kayong nakangiti. Yan lang guys. And see you on the next one. Bye!